Ayaw niyo pong makipagbalikan. So, chinap-chap ko po. Ayaw niya na daw pong pagbalikan. Sabi ko baka naman may pag-asa pa. Oh. Tapos yun po, yung time na yun. Hindi ko po alam kung saan ko po ilalagay. Sinakal ko po siya. Anong magiging reaksyon mo kung yan ang maririnig mo mula sa bibig ng taong pumatay at gumahasa sa anak mo? Kinapchap ko po. CR po. Alam mo kung ako yan, although wala naman po akong anak, no? Pero talagang magdidilim ang paningin ko sa taong yan. Nakakapanghina at nakakapangilabot ang ating kwento ngayong gabi ha. Isang disclaimer lamang po dahil medyo madilim, nakakainit ng ulo, nakakatindig balahibo. Itong mangyayari kay Mitzi Joy Balunsay. Pero ano nga kaya yung ginawa sa kanya? At bakit chinap-chap siya ng manliligaw niya? The Body. January 7, 2017, bandang 11:30 ng umaga, pakaaga pa po, araw ng Sabado. Nagulantang po ang mga residente ng Barangay de Ocampo sa 13 Martires, Cavite matapos matagpuan doon sa madamong parte ng sidewalk ang isa pong box na naglalaman ng putol-putol na katawan ng isang babae. Nagulat po sila na nakikita lang nila sa gilid ganyan. Tapos yung box na papalooban ng plastic. Tapos may laman palang bangkay. Tapos chap-chap pa, di ba? Agad naman pong inimbestigahan ng mga pulis ang pangyayari at sa tulong ng mga nahanap na ID at iba pang mga dokumento na pag-alaman na yung babaeng chinap-chap ay mula sa isang, Diyos ko, teenager na nagngangalang si Mitzi Joy Balunsay. Isa po siyang dalaga na doon din galing sa Cavite at ilang araw na po siyang hinahanap ng kanyang mga kapamilya. Alam ko na medyo matagal na rin po siya, no? Halos dekada na rin mula nung nangyari ang krimen na ito, pero kahit pa halos isang dekada na, syempre nakakadurog pa rin po ng puso yung mga ganitong pangyayari, lalo pa at sa isang teenager na marami pang pangarap sa buhay. And that being said, parang paulit-ulit din yung mga ganitong kaso di ba? Wala namang pinagbabago. Anyway, kung ako, apektado pa rin po. I don't have any doubts na yung mga magulang at kapamilya nitong batang ito ay nagdurusa at nagdadalamhati pa rin hanggang sa ngayon. Sabi nga nila, di ba, grief is forever. You do not just get over the loss of a loved one. Kumbaga parang you just learn to live with it. Matututo ka na lang na mabuhay kasama yung grief na yon. Pero sa mga ganitong klase ng kaso kung saan hindi lang yung pagkamatay ng mahal mo sa buhay yung nasaksihan mo, kung hindi yung paglapastangan din sa kanya, hindi lang pagdadalamhati yung kailangan mong malampasan dahil malamang pati yung galit nasa puso mo at hindi na siya mawawala. So let's go back to the story. Sino nga ba tong biktima? The victim. Si Mitzi Joy Balunsay po ay isang 17 years old na incoming at the time sophomore tourism student sa Cavite State University. Masayahin daw siya. Of course, kagaya ng karamihan mga kabataan, di ba, maraming pangarap at marami pa sana na makakamit sa buhay. Bukod sa pagiging mabait na anak, matalino at masipag na estudyante rin si Mitzi na isang scholar sa school na pinag-aaralan niya. At gaya ng ibang mga kabataan, syempre normal naman, di ba, may ligawan, ganyan. Kasama ang palad nga lang, yung taong papatay at mananamantala sa kanya ay isa pala sa mga masusugid na manliligaw at dati nang naging kasintahan nitong si Mitzi Joy. Ayon sa mga magulang ni Mitzi Joy, isang araw ay sinabihan sila ng mga ito na lalabas para mag-enroll dahil nga isa siyang scholar sa Cavite State University. At matapos na lang daw yung ilang oras, nakatanggap sila ng isang text mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabing hindi raw makakauwi yung dalaga at makikitulog daw ito sa bahay ng isang kaklase para makumpleto nito ang pagpapa-enroll sa susunod na araw. Ang ipinagtataka ng mga to,
parang hindi daw si Mitzi yung nag-text kasi ang nakagawian daw nag-I love you ito sa dulo ng text messages nito pag mini-message sila. Ganyan yan eh. Alam mo naman kung paano mag-text yung mga mahal mo sa buhay, di ba? Kinabukasan, hindi pa rin nakauwi ang dalaga kaya kinabahan na po yung pamilya. Ano kaya nangyayari dun sa anak ko? At tuluyan na nga nag-alala ang mga ito. The suspect. Matapos makita at ma-identify yung katawan ng biktima, agad naman pong naglungsad ng investigasyon ang mga kapulisan para malaman kung sino kaya yung gumawa nito sa batang babae. Pero dahil na rin sa usig ng konsensya po, no, ay kusang sumuko sa mga pulis yung salarin at umamin sa nagawang krimen. Siguro dahil bata pa rin siya, no? Hindi pa sanay sa mga krimen. Parang ganon, no? Na guilty, kinabahan. Ang salarin ay nakilala bilang si Alvin de Los Angeles, na isa naman pong 20 years old na lalaki. Itong si Alvin ay isa palang org mate, no, sa teatro at dating kasintahan ni Mitzi Joy. Ayon kay Alvin, nakipaghiwalay nga daw sa kanya tong si Mitzi at nagtagal yung relasyon nila ng 4 na buwan. Base sa napag-alaman ng mga pulis, tila daw may obsession kay Mitzi Joy itong si Alvin at pilit na nanliligaw sa babae dahil sa kagustuhang makipagbalikan dito. At gaya ng mga nakikita natin na madalas sa mga ganitong klase ng kwento, when love becomes an obsession, it can also become a trap. At sa kwentong to, maaari yung obsession ng salarin kay Mitzi Joy yung naging dahilan para matuldukan yung buhay ng dalaga sa isang brutal na pamamaraan. Paano nga ba nauwi sa isang krimen ang kanilang pagliligawan, the crime? Inamin ni Alvin na pinagsamantalahan niya daw yung pagiging relihiyosa ni Mitzi Joy sa pamamagitan ng pagsisinungaling dito na namatay yung kapatid niya at pag-iimbita dito na pumunta sa bahay nila para daw i-pray over. Ginawa pang ang dahilan ng kalokohan niya yung pagdarasal, diba? Sadly, maraming tao yung ginagamit ang relihiyon or ang salita ng Diyos para manloko or manakit. Pero imbis na sa bahay niya dali ng dalaga, ay dinala ito ni Alvin sa isang apartment ng isang kaibigan. Doon daw sila nag-usap. At dahil sa lubos na pagmamahal sa dalaga, ay pinilit niya pa itong makipagbalikan na tinanggihan naman ni Mitzi dahil ayaw na talaga itong bumalik sa kanya. Nagdilim daw yung paningin ni Alvin. At dahil dito, kaya naman niya sinakal itong dalaga na naging dahilan para malagutan ito ng hininga. Matapos niya itong mapatay, pinagsamantalahan niya pa ang babae. So nung mahimasmasan po siya, siya nakaramdam ng takot, ng guilt na madiscover yung ginawa niyang krimen, kaya naghanap po siya ng paraan para mailabas sa apartment yung bangkay ng dalaga. Hinila niya yung bangkay papunta sa banyo at binuksan yung gripo. At kasabay po ng pag-agos ng tubig mula sa gripo na nakatulong para mapaagos din yung dugo, ay unti-unti niyang pinagputol-putol o chinap-chap yung katawan nito gamit ang isang kutsilyo. At 20 years old. Grabe. Ako nun, at saka hanggang ngayon, takot nga ako sa injection, tas ikaw chachap-chapin mo pa yung katawan, di ba? Matapos pagpirapirasuhin ang katawan ni Mitzi Joy, ay isinilid niya ito sa isang sako bago ilagay sa loob ng box ng electric fan. Kumuha din siya ng 500 mula sa wallet ng dalaga bago ilabas ang box at pumara ng isang tricycle para tuluyang mailayo yung bangkay. Yung 500 po, pinambayad pa niya doon sa tricycle driver. At nang mapadaan sa isang madamong lugar, ay sa kanya ibinaba ang box at tuluyang iniwan sa gilid ng daan yung pirapirasong katawan ng babaeng ayon sa kanya, mahal na mahal niya. Magagawa mo ba yun sa taong mahal mo? So kayo yung tatanungin ko, no, tingin nyo pagmamahal pa ba yung ganyan? Kasi para sa akin, parang hindi eh. Kung mahal mo ang isang tao, eto yung lagi ko sinasabi sa lahat ng kaso natin, hindi mo sila kayang masaktan or hindi mo sila kayang makitang nasasaktan. Maraming beses na natin nakikita yung ganito sa mga kwentong una pong nailahad sa inyo. There is a fine line between love and obsession. And once this line has been crossed, something as sinister as this can happen. Wala namang masama kung mamahalin natin ang isang tao. Pero yung ipilit natin yung sarili natin sa taong hindi kayang tanggapin yung pagmamahal na gusto mong ibigay, ibang usapan na yon. Para sa akin, true love sets free. And I'm sure hindi tayo lahat maiintindihan natin siya, no? Pero for me, ang mahal mo, palalayain mo. And in this case, no, palayain ng
hindi ka kasama sa buhay niya. Ang sakit at ang hirap isipin na dahil sa obsesyon na nagpapanggap na pag-ibig, isang inosenteng buhay po yung nawala. Yung isipin pa lang kung paano siya nag-struggle habang sinasakal siya at pilit na lumalaban, napakahirap na po. Paano pa kaya yung paulit-ulit na tinorture habang naaalala mo yung salaysay nung salarin sa kung anong kalapastangan yung ginawa niya sa katawan ng biktima. Crime of passion. Yan yung pag-uusapan natin ngayon. Meron po mga krimen na hindi ginagawa dahil may pera, or makihigante ka, or para takasan mo yung batas. May mga krimen na nagagawa dahil sa pagmamahal. Sa criminology po, no, tinatawag na crime of passion itong topic natin ngayon. Ito yung mga krimen na ginagawa na dala ng matinding emosyon, no? Selos, rejection, yung obsession, abandonment, or possessiveness. Hindi ko alam kung alin sa liman dyan yung mga nararamdaman nitong ating suspect. Pero most of the time, yung limang yan yun di ba? Kadalasan, napapansin po natin na nangyayari ito sa pagitan ng mga magkakasintahan, mag-aasawa, or yung mga dating magkakarelasyon. Kamakailan lang, di ba, meron tayo, nakalimutan ko yung pangalan, yung LGBT na magsyota sila, tapos pinatay. Nakakaawa, ang dami. Simula noon hanggang ngayon, napakarami ng mga kaso na katulad nito. Yun kasi talaga yung nakakatakot kasi yung tao na sinasabing pinakamahal mo or pinakamahal ka, sila yung gagawa nito sa'yo. Hindi lahat na nagsasabi sa'yo nung mahal kita, poprotektahan ka. Minsan po, yung tingin ng mga tao sa pagmamahal ay parang pag-possess or pagmamayari. May mga ganun Kapag nakakarinig sila nung ayoko na sa'yo, no? Ang tumatatak sa isip nila, may mawawala sa pagmamayari ko. So parang doon nagsisimula yung danger ng lahat ng to. May mga taong hindi kayang tanggapin yung pagkawala ng mga taong mahal nila. Kaya imbis na mag-let go, sinusubukan nilang kontrolin yung sitwasyon. At minsan, nauuwi na nga yan sa karahasan. Ito yung dahilan kung bakit maraming tinatawag na crime of passion. Yung mga ganitong klase ng sobrang brutal. Most of the time, di talaga planado. Kumbaga, overpowering lang kasi talaga yung emosyon na humahawak doon sa kanila sa puntong yon. Magbibigay po ako ng mga ibang notorious cases po sa mundo, no, na katulad nito. Katulad na lang nung kay O.J. Simpson, isa sa mga pinaka-famous po na relationship-related murder cases in modern history. Involved po dito ang isang napakatinding jealousy allegation, mga domestic violence accusations, at naging media frenzy pa siya. Naging series pa nga dito, pinanood ko talagang lahat, no? Nandun pa nga yung yung pamilya ng mga Kardashians, nakita ko. Diyos ko, nakakaloka talaga. Pangalawa, yung murder of Riva Steenkamp involving Oscar Pistorius. Initially, na-frame siya bilang aksidente. Nakikita natin yung mga ganyan di ba? Nagpapanggap or gumagawa ng kwento yung pumatay. Isa rin po to sa mga pinaka naging controversial na intimate partner killing sa buong mundo. Pangatlo, yung Menendez Brothers murders. Alam niyo na yan, napanood niyo na rin siya sa Netflix. Hindi siya romantic jealousy case, hindi lang naman po jowa, asawa ang pagmamahal, no? Pero merong extreme na emotional or familial, no, pamilya na obsession at abuse dynamics yung core ng kanilang motibo. Napakahaba, hindi na natin aanuhin pa, pero ganun din, iba-ibang layer siya. Murder of Selena. Ayan naman si Yolanda, di ba? Na-discuss na natin to, na yung obsession niya naging possessive attachment niya rin doon sa kanyang idolo, 'di ba? Meron din yung kay Jodi Arias. Isa sa mga pinaka-brutal din po ito na modern na crime of passion dahil sa pakita po natin yung overkill, obsession, tsaka yung relationship fixations din. At isa pa sa mga i-discuss din natin sa mga susunod na araw, yung Chris Watts family murders. Family annihilation naman po siya, no, na nakadikit naman sa isang affair, pangangaliwa, may mga emotional detachments at desire for a new life. Iba yung layers po talaga nila. Gusto ko lang din na maintindihan nyo kasi siguro, I think lahat naman po tayo na dumadating sa parte ng relasyon natin na nakakaramdam din po talaga tayo ng galit, buwisit. Kaya siguro importante na dinidiscuss natin yung mga ganitong mga bagay para pag dumating yung puntong yun, teka, isipin muna natin.
Huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo. 'Di ba? Balik tayo sa kwento. Pagkulong. Agad na kinulong at kinasuhan ng homicide at rape si Alvin de Los Angeles. Isinailalim naman siya sa drug testing pero lumabas na negatibo ang resulta nito. Sa ngayon, 2026, 9 na taon na mula nangyari ang krimen, wala na rin po akong makitang balita at update sa kung ano yung nangyari sa kaso na isinimpa sa salarin. No? Humingi naman daw ng tawad si Alvin sa mga kapamilya ni Mitzi. Pero dahil nga huli na at di na mababalik yung buhay ng anak nila, hindi daw ito magawang tanggapin at mapatawad ng magulang ng dalaga. I mean, sino ba? Baka masaktan ko pa yung batang yan kung haharap siya sa akin. Wala pa man din, naiinis na ako, di ba? Paano pa yung in real life? Malamang hanggang sa ngayon, nababalot pa rin po ng pighati, paghihinayang, at baka pati galit pa din po yung pamilya at nagmamahal kay Mitzi Joy. Kung meron tayong dapat matutunan sa kwentong ito yung katotohanan na hindi tayo dapat basta-basta nagtitiwala. Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe at notification bell para sa mga kwentong katulad nito. Ito po yung tanong ko sa inyo. No? Para sa ating question of the day, naka-experience na ba kayo na magkaroon ng karelasyon o dating karelasyon na sobrang possessive po, no? At obsessed sa inyo? Anong ginawa nyo at anong pinakamalalang nagawa niya sa inyo?